But Mm. for now, ang focus natin ay gusto ko i-discuss itong best fit trend line and correlation trend na indicators. Ang correlation trend ay bago lang, 2020 lang siya na, na binigay sa community by John Eller. Ayun. At ang idea behind correlation trend and ay may kinalaman sa trend line. Yan. Sa trend line talaga yan eh. At ang idea is paano mo talaga nasasabi na magbabago yung trend. Nagbabago na yung trend. Ayan. So siguro bago ako magpatuloy ay mayroon kasi ditong slide na nagsasabi na disclaimer, no? So any information na maririnig natin dito should not be taken as a solicitation or offer for you to buy or sell any currency or financial instruments. Yan. Ang opinions na maririnig nyo dito ay base lamang sa amin ng mga panelist, no? At hindi represented ang Tickmill or ang Insight Edge Hello. Learning Center. Ayan. Ang or any of their management, no? So ang Tickmill at ang Insight Edge ay hindi rin nila binerify muna sa amin yung mga sasabihin namin. Yan. Yung tiwala na lang, kumbaga. But yun nga, they will not accept any liability for the losses you might incur if you follow yung mga narinig nyo dito. Yan. So disclaimer lang naman to, standard SOP, standard operating procedure natin to. Yan. Kung meron man ditong mababanggit na napakagandang performance, kumita or isang loss na may iwasan yan. Past performance is no indication nor guarantee of future performance. The market wields the final or the ultimate justice. Natutunan natin yan. Kahit pareho ng pattern, kahit pareho ng seemingly trend, no, pwedeng mabago ang direction ng market kasi may ginustong market. Now, your decision to buy or sell any currency or financial instrument, tandaan po natin, it involves risk. Kaya naman nag-aaral tayo ng risk management. Risk of substantial losses to your capital. Ayan. So before undertaking any trading, please consider whether such trading is suitable for you, considering your financial condition. Yan, binanggit doon sa atin ni Ma'am Sally last training, no, na kung ang iyong kung ang iyong um, magiging loss ay magiging malaking impact sa financial status mo, ay wag mong gawin 'yan. Yan, wag mong gawin 'yan. Okay, so yun po ang ating standard disclaimer. And hopefully malinaw po sa atin. So, tutuloy ko na po yung discussion. Ang pinaka-idea lang nung best fit trend line at saka correlation trend is because of the trend. At matagal na natin ito naririnig. The trend is your friend. Kaya pag ikaw ay magti-trade raw, trade with the trend. Kung uptrend yan, huwag kang magsisell. Kung downtrend yan, huwag kang magbabay. Kasi nga, the trend is your friend. Doon ka kikita as long as you go with the trend. And the trend is your friend until the end when it bends. At yun ang gusto nating makita. Kailan to nangyayari? When it bends. Okay, so ang ayon sa ating mga napag-aralan, ang pinaka-basic na pag-identify ng trend is the trend line. Tama? At tinuro naman sa atin paano tayo lagay ng trend line. We select two peaks or two high levels, no? High level points,
and then connect them with a line. So for example, ito yung napili natin na peaks ng chart na to. At pwede pa nating extend yung line na yan. So yan yung ating trend line at masasabi natin na currently downtrend ang market. At ang isa ring paraan para makabuo ng trend line ay dun sa mga lows naman. So we select at least two lows, connect them and probably extend. And based dyan sa dalawang lines na yan na ginawa natin, pwede tayong mag-speculate saan pupunta possibly ang market. Yan. So sinasabi natin, kapag ka may trend line ka at ang price ay ang chart candlesticks ay nasa ilalim, no. So bearish siya. Pero pagka lumampas na siya like this one, sasabihin mo bullish na siya. Nagbago na siya ng sentiment, no. From bearish naging bullish. Ayun. Yun yung idea. So sa analysis natin dito, bagamat mas steep yung slope ng trend, no? Pero dahil lumampas na siya dun sa trend line, may ginagawa ng ah, pagbabago ang market, no? Sa sentiment niya. Pwede nating asahang mag-uptrend to or magpalit na ng trend. Okay. However, sabi nga natin, the market decides on its own. So yung sunod na events, sunod na candles, yan yung nangyari. So nagtuloy pa rin ang pagbagsak ng market, ng prices. Pero kung makikita natin, napakaganda ng pag-respect ng market sa mga trend line na na-identify natin, no? Sa trend line na na-identify natin. Okay. Then, so kung ito na yung nangyari, sabihin natin, bumabalik na, no? At ngayon ay ina-attempt na i-break, mag-break out dito sa trend line na to, no? At sabi natin na magiging bullish na naman siya. So, ang tanong natin, hanggang saan kaya siya pupunta? So, gagawa na naman tayo ng another trend line. Saan natin i-connect? So, marami kang choices, but ito yung isa sa pwede mong napili. Yan. Okay? At dahil dyan, pwede kang mag-set dito na dahil nakapaglagay ka na ng trend line, pwede mong sabihin na magsiset ako ng buy, stop, pwedeng buy stop or magsiset ka na, magbabay ka na agad at iintayin mo na pumunta dun sa bago mong trend line which acts as your new resistance, no? New resistance. At ano ang ginawa ng market? Yun. So tama, no? Mukha namang uh, ginusto ng market. So kung nakapag-buy ka dito or buy stop somewhere, tapos ito yung sinabi mo na yung resistance exit point, di nag, nag, in your favor napunta ang ginawa ng market. Yan. So ano lang ang mga limitations dito? Dahil ikaw ang pumipili nung kung saan mo siya pagkukunikin, what if iba yung napili mo? Ito, tama? So, ang sinasabi ko lang, napaka-subjective nung approach na place a trend line. So, ito dito sa last na to, no? Ito yung pinili natin. Which is naging maganda ang naging tugma sa ginawa ng market. Pero paano kung ito kaya? Yan, tugma pa rin kaya yung pinili natin na yon. Yan. So, napaka-subjective nung uh, 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 gumuhit ka ng uh, trend line. At yun din naman ang I believe, no, sa mga beginners, nung tayo ay mga nagsisimula, yun din ang tanong natin, saan ko ba ilalagay yung trend line? Ayan. So yun ang dilemma
na sa beginners. Ngayon, may i-introduce ako at ito nga yung sinasabi natin na best fit trend line, no? Best fit trend line. Kasi no, i-plug in ko na rin no sa Thursday ay i-introduce natin kung interested kayo na mag-program, may background kayo sa programming, ay pwede kasing i-program ang hindi ang mag-program sa MT4 or MT5. Pero ang focus natin ay MT4. Sa programming na yon ay tuturuan mo ang computer na tumingin ng chart. Of course, sa pagtingin ng chart ay kung paano ka rin tumitingin. Yung logic mo, yung analysis mo, paano mo siya ginagawa, i-code mo lang yon. I-command mo gamit ang mga uh, instructions available, set of instructions available sa programming language ng MT4 or MT5. Ayan. Ang una mo na agad na magiging problema eh ikaw nga uh, highly intelligent human ka na, challenge pa sa iyo yung pag-identify nung saan ko ilalagay yung point ng trend line ko. So, tapos ipoprogram mo siya. Ayun, dun magkakaroon ng struggle. So, kailangan magkaroon ka ng isang means na hindi based dun sa chart mismo, yung mga picks na yan. Kasi subjective eh. Na-force ka na maging subjective sa pagpili ng pick, aling dalawang pick yung pagdudugtungin mo para sa trend line. Okay, so with that in mind, doon papasok yung tinatawag na um, uh, best fit trend line. At itong nakikita nyo sa screen ay ang tinatawag na 200 period best fit trend line. So, ano ibig sabihin ng 200 period best fit trend line? Kinailangan niya ng 200 candles para maiguhit itong trend line na ito. At yan ang best fit sa mga candles na nasasakop niya. Yan, yung nasasakop na yan. So from here, yan, lahat yan, yung buong yan. Yun. So lahat yun ay, lahat ng mga candles na yun, ginamit yung kanilang close price, no? Yung kanilang close price para maiguhit itong trend line na ito. At ang trend line na yan, ang best fit. Okay, later i-discuss natin yung bakit tinawag siyang best fit. Yes, Sir Alvin. Yeah. Hindi, sige lang. I-discuss naman pala bakit 200, anong basis kung bakit siya yung best, Ay, hindi ba? okay. 100. Yung period, sir, yung period ay subjective. Yan yung medyo subjective sa Ah, kanya. okay. Pinili ko lang yung 200. Pero ang pinaka key idea itong best fit which is Speed. will be discussed later. Yan. Okay. Okay. Thank May you, Pastor. kasama. Okay, sige po. May kasama pa yung best fit trend line, yung kanyang tinatawag na mga extensions. Tinawag ko siya extensions, hindi ko siya mapangalanan pero extensions. Basically, ang nangyari lang diyan ay based sa isang formula, mathematical formula, ni-replicate mo lang yung best fit trend line sa ibang location. Ayun. So meron lang multiplier yan. Bakit siya napapwesto dyan? Kaya kung makikita nyo, evenly spaced yan kasi pareho lang ng multiplier yung ginamit dito. Yan, para maging yung layo nito, tsaka yung layo nito. Yan. So pareho lang yan sa layo dito, yung layo nun, tsaka yung layo niyan. Okay, so may formula yan. But for now, at later on, actually, hindi mo na kailangan alamin pa yung formula. Basta ano ang gamit niyan. At makikita natin kung ano ang gamit niyan later. So ang kagandahan ng best fit trend line
ay hindi siya based sa peaks. So yung selection nung kung saan mo pagdudugsungin ay hindi yun ang basis niya, which is subjective kasi. Alin peak ang iyong pagdudugsungin, yun ang criteria. Mahirap i-program yon pagka ganon. So ang solution, gumamit ka ng best fit, no? Best fit na trend line. Okay. So ano nangyari? Kung i-compare natin dun sa ating guhit kanina, no? 'Di ba yung naggawa tayo ng trend line sa taas, sa baba, tapos nag-flow ang market. Okay. So ano ang na-notice yung additional information na meron ang best fit trend line na wala ang regular trend line. Siguro nakita nyo to. Sa best fit trend line, yung extension na line from the best fit trend line ay pwede pala siyang target support area o zone line, or pwede rin Nice. siyang resistance. Di ba? Wow. Wala Oo, nang pwede. may kasi sa regular trend line, wala ka nun. Kasi isang line lang ginagawa mo. Sa best fit trend line with its extensions na mathematically computed, i-draw agad sa'yo ng indicator natin na best fit trend line indicator, meron na siyang uh, mga possible target. Ano? So, ano ba, bumagsak dito, nakita mo bumagsak. Kung naka-trend line ka lang, ang initial estimate mo ay dito. Kasi yan lang yung nakikita mo na trend line eh. Tama? Yun yung usual, regular trend line. Pero dahil sa best fit trend line, pwede mo nang gamitin yung mga extensions niya as possible destinations ng price. Which is, so far, dito sa nakita natin, ay tumugma. But then again, ang subjectivity niya is the number of periods. Yun sa 200. Oh, doon sa 200. Nangyari siya, nakita mo siya dahil 200. Paano kung 100 lang ang pinili mo? Oh, nakita rin kaya yon? So, yun ang Mm. discoveryhin natin. Oh, ayan. So, yun yung challenge doon. Okay. But I hope na nakita niyo yung benefit ng best fit trend line versus the regular trend line. Ang unang benefit ng best fit trend line, hindi siya dependent sa pagpili ng mga subjective picks, no? Pag pinrogram mo siya, ah mas madaling ah, mas madaling iguhit ang trend line dahil hindi mo na kailangang i-compute kung nasaan ang peak. Mahirap i-program yun eh. Kahit nga ikaw na regular person, ang hirap mong tingnan. Ang challenge naman sa atin bilang regular person, paano makikita yung best fit trend line? Doon pumapasok na yung mathematical formula to compute it works the magic, quote unquote, no? Works its magic. Okay, so sa pagpapatuloy ng market, no? Kanina 'di ba in-identify natin yung trend line na yon. Ah, pumunta rin naman saan ba nagpunta yon? So ito, no? Yan, so nilagpasan at binalikan. Alin ang nilagpasan at binalikan? Yung mga trend line extensions ng best fit trend line. Okay, so kung nandito ka kanina, no? So nandito tayo kanina, pag nag-estimate ka nung trend line lang, hanggang dito lang yung estimate. Tama? Pero dahil sa best fit trend line, meron ka pang extended na estimate. Okay ba 'yon? Mm. Ayun. Anong ano Yan. to? Pastor, anong currency to? And anong time frame? Euro USD H1, 1 hour Mm. time frame. Mas maganda siyang gamitin sa higher time frame. Best 1 hour. Although pwede rin Mm. naman sa lower time frame. Pero mag-forecast na lang tayo sa higher time frame, H1. Okay. So Sherwin, naka-record po itong session na to. Kaya yes, mare-review nyo po ito. Mm. Okay. Teka. So So yun. para pa ano rin, no? Parang
the other side of Fibonacci, no? Parang may similarity siya kasi and also pivot. Mas malapit siya sa Although pivot. Mas malapit siya sa pivot dahil pivot, although yung multiplier nito ay Fibonacci based. yung yung, kaya nga, yung ginamit ko. sim- Ang ginamit diyan ay this is 1.618. 618 This is to, 2.618 oo, and lahat, this tsaka is 3.618. 3.618. Yep. Anong ibig sabihin ng 618? Kasi sa Fibonacci, siguro nung umattend kayo nung Friday, sabi natin, 'di ba, may regular Fibonacci yung 0, 1, tapos meron tayong 88.6, meron tayong 11.4, meron tayong 0.5, nandiyan ang 61.8, nandiyan ang It's the golden. 38.2. Pag nasa extensions, titingnan natin yung 1.27 at saka yung 1.382 bilang initial PRZ. Ibig sabihin, potential reversal zone. Pag So, nilagpasan tong level na to, one. yun ang next na target mo. At ang next na, sorry, hindi twin. Ang next na potential reversal level ay yung 1.618. 618. Oo. Sa baba naman, ito yung ah, negative 0.272 at saka negative 0.318 o 382 pala, 382. 382. Tapos, yan yung unang PRZ. Pag bumaba sa zero level ng Fibonacci yung price, expect mo posibleng puntahan yung zone na yan at pag pinuntahan, pwede, umasa kang magkaroon ng bounce, technical bounce or reversal. At yung sumunod ay yung negative 0.618. Yan. So yun yung pinaka-potential reversal level. Pag nilagpasan to, itong area na to, yung zone na to. At yun din ang basis nitong mga extensions ni Best Fit Trendline. Yan. So napakaganda, no? Yan. No? Yung isa sa nakita ko na may mga stops siyang ginawa dun eh. Yun, yung reversal na yun, yung white candle na yun. Nag-reverse siya talaga doon. Okay. Nice. Thank you, Pastor. So, kung gusto nyo ng copy ng indicator na to, pakidrop lang ng email nyo para ma-send ko sa inyo yung copy ng Best Fit Trendline. Pakidrop po sa chat box. Sa Yung mga pinadala mo manonood. earlier na bago pa? Yes, sir. Ano pa lang Bibigyan yon? ako. Kasi sa program ko pa siya nung time na sinend ko sa'yo eh. Sige, sir. Feel, feeling ko ano lang yun eh. Single line lang yung meron ka. Tama ba? Oo, oo. Oo, yan. Wala pa nito extensions. Mas maganda yan. Oo. So pakidrop na lang po. Yung mga nanonood ng replay, yun, ganun din. I-contactin nyo na lang ako para mabigyan ko kayo ng copy. So ano ang mathematical idea, basis nung best fit trend line? Siya yung initial na linear regression or line of best fit. Ayan. So, kung makikita nyo yung image dito sa left, no? Marami kang points at based dun sa points na yon, ang best fit trend line ay parang balance. Siya yung balance ng seesaw. Ayun. So, yung mga, kung makikita nyo, yung mga points ay may certain distance away from that line. No? At computationally, yan yung balance nila. Pag kumbaga kung iisipin mo, imaginein mo, may certain weight ang mga points na yon. Pag pinagpatong-patong mo sa isang plane, tapos nandyan ang line na yan, mababalanse yung plane. Yun yung pinaka-analogy niya. So the line of best fit is a line through a scatter plot of data points that best expresses the relationship between those points. Point. Yan. So yun, ito nasa Investopedia yan. So yun ang line of best fit.
At ginamit natin yan, yung idea niyan, uh, to generate the trend line. Okay. So paano siya kino-compute? Ito yung mathematical formula niya or method. Actually, hindi siya formula kasi maraming steps to. Ito yung tinatawag na least squares method. Huwag kayong ma-nosebleed kasi hindi nyo naman gagawin yan. Ibig sabihin, na-program na yan sa, sa ating indicator. Binabanggit lang natin para at least may idea tayo. Ano bang ginagawa ng indicator? Anong methodology na ginagawa niya? Hindi tayo wala sa... Hindi, basta gumagamit na lang tayo. At least may basis, no? Pag tinanong ka, least squares method lang yung pag-compute nung line of best fit given na meron kang mga price, no? Price value. So ito yung price value mo, no? So ang price value mo ay tumataas close price, no? Hindi siya yung candlestick, no? Yung close price lang. Ang line of best fit ay na-compute using the least squares method. So it's a form of mathematical regression analysis used to determine the line of best fit for a set of data, providing a visual demonstration of the relationship between the data points. Para lang ma-appreciate natin na yung line na yon, ang ibig sabihin pala, yung mga close prices ay related dun sa line na yon. Kaya yung 200 period, ibig sabihin 200 data of close prices yon. So kung itong nakikita natin sa screen, ito ay 4 period lang. Bakit 4 period? Kasi apat lang yung data points mo or price information. Yung kanina, 200 ang ginamit natin. Okay, so hopefully na-appreciate natin, no? Yung uh, uh, reason behind the best fit trend line. Ito na ang nosebleed. Okay. So ito yung mathematical computation. So nung tayo ay nag-aaral ng elementary ng um, algebra, elementary algebra. Bakit mo tinawag na elementary algebra yun? Hindi dahil sa pang-elementary siya. Elementary, ibig sabihin ay basic. So yung basic algebra natin, ang formula ng line is y equals mx plus b. Where m is, sino nakakaalala? Sino nakakaalala? Anong tawag sa m? Sir Alvin, anong tawag sa m? Anong tawag sa b? May pangalan yan eh. Pastor, baksak ako sa algebra. Ayan. So yung m, yung tawag diyan ay slope. At ito yung b naman, ito yung tinatawag natin na y-intercept. Marami na raw ang kinalimutan na ang math. Pero ayan. So binibigyan ko lang kayo ng idea na itong best fit trend line ay solid ang foundation. May mathematical foundation. Kaya hindi siya babasta-bastahin. Yun lang yung sinasabi ko. No, yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo. So ang formula is this. Kukunin mo yung mean ng mga uh, x values. Ang x value ay yung time natin. Although sa chart, yun yung bars. So ito yung bar, kung ito yung current, ito yung bar 0, first bar, second bar, yan. So ganun siya. Hanggang sa kung ilan bars man yung kinailangan mo para mabuo yung line na yan. Yung Y naman, ito yung mga prices. Yun. So yun yung close price. Close price nun. Yan, yung mga close price dito. Close price nito. Yan, close price niyan. Okay? At pag kinuha mo yung sum ng mga yon, i-divide mo sa n. With what is n? Yun yung number of period. Yung period natin. Kung 200 data sets, data points yan, 200 yung n. Kung 4 yan, 4 yung n. Okay. Then yung slope ay mako-compute by subtracting each x, yung bar 0, 1, 2, yung value na yon sa mean x bar. No? Tapos yung i-multiply mo dun sa uh, ano naman, yung kada close price minus the mean nung close prices. Ayan. Tapos i-divide mo sa sum naman ng square ng mga x difference ng mean ng x and the x components, no? Ayan. Makukuha mo yung slope.
Tapos yung y-intercept, simple substitution lang naman siya. Okay. So dun sa next slide, siguro dun natin mas ma-appreciate yung ano ba yung data points na yun. Okay. So yan. Bumalik sa alaala ang terror teacher. Bakit nga ba kasi pag math terror ano? Yan. Nagturo din ako ng math sa ano, sa university. Yan. I hope at yung mga na-encounter ko ngayon sa Facebook na bumabalik sa akin, sinasabi sa akin, "Sir, binagsak mo ako noon." Naiya naman ako. Ayan. Hindi naman ganun karami ang bumagsak sa akin noon. Ayan. Okay, so yun yung mga points na yon, no? Yun yung XIs na tinatawag. Ay, sorry. Yun yung ating mga XI. Yan. So ito, X1, X2, X3. Ay, sorry. Yung dot mismo, yun ang YI. Yung position nila, yun yung X1, X2, X3. Yun. Yung Y, yun ang price. Yun. Okay? So, ang kinompute talaga nitong line na to ay yung mga points na yan. At ang idea, pag pinilat mo yan, yung katulad kanina na sinabi ko, kung may bigat yung mga points na yan, pag pinatong mo yan sa isang plane at inilagay mo yung line na yon dyan sa position na yan, magiging balance eh. Almost balance. No? Almost balance. Kasi may certain of error yan. Of course, ang error ay inherent sa pag-compute, lalo na kung computer. Kasi may number of decimal places lang na kayang i-represent ng computer. Yan. So, but all net-net, yan yung pinaka-balance ng mga points na yon. Nakuha ba natin yung concept? Yan. At bukod doon, ang pinakamahalaga at useful sa atin ay yung trend. Dahil ito ang trend line, ano ang trend? Uptrend. Tama? Uptrend siya. So by simply computing the equation of the line, or simply computing M and B, yung slope at saka yung y-intercept, ay nakuha mo yung trend. So kahit nakapikit ka o kahit computer ang magi-interpret noon, alam niya kung ano ang trend. Hindi niya kailangan yung visual na peaks, lows, di ba? Hindi siya magiging subjective. Kasi ang basis niya is yung mga points themselves. Nakita niyo yung importance? Nakuha natin yung trend, which is yun ang gusto natin. If we find the trend, we ride it. Kasi yun ang sabi. The trend is your friend. Dahil ito ay uptrend, oh, puro buy tayo. Buy ang ating bias. Malinaw? Now, So, yung sabi natin na pag magbabago ang trend, paano mo masasabing nagbabago ang trend? Okay, yun ang napaka-importante eh. Paano mo ma-visualize na nagbabago ang trend? Kaya minsan sabi natin, parang hindi naman gumagana yung moving average. Kasi paano ba nagguguhit ang moving average? Di ba? Pag ganun yun, yan. Paano mo nasasabing, ay ang moving average kasi is single value lang siya. Yun, yung pag tinanong mo siya at this point, ano yung single value niya? Anong value ng moving average? Yung point lang na yun. Anong ibig sabihin ng point na yun? Hindi siya makakapagsabi ng trend. Kailangan mo pa rin makita as a human yung line itself. Yung binuo niyang line na curve. Ano? Yung binuo niyang curve. Okay? Pero dito, sa best fit trend line, nandito ka eh. Nandito ka. No? Nandito ka. Pero na-compute mo yung line itself, including the trend. Tama? So mas beneficial itong best fit trend line for for you dahil masasabi mo na agad talaga yung trend kung uptrend man siya o hindi. Ngayon, paano mo ngayon masasabi na nagbabago na ng trend?
pag ang line mo ay nagiging horizontal. So sa sunod na candle, nakaganto siya. Sa sunod na candle, gumanon na siya. Sa sunod na candle, gumanon na siya. Same period same period. So doon sa pang sunod na candle, humiga na siya. Nabi-visualize nyo? So yung slope, no? Yung slope defines the change in trend. Pag yan ay nagiging close na sa zero, nagpa-flat out na siya, oh, nagpapalit na siya ng trend. Yan, umaarko na yan. No? Umaarko na. Yan, katulad nito. I hope na nasusundan nyo. No? I hope nasundan nyo yun, yung part na yun. Kasi pagka... Pastor, Yes. this, Hmm. Sige po. Yeah, question lang. I don't know kung tama yung analysis ko. Yung points na yan, it may, tama po ba na these are the prices ng mga Yes po. candlestick? Relative lang. Yes So po. the moment Close na prices. mga close prices, the moment na bumaba siya, no, bumababa siya katulad ng sinasabi mo, it means yung mga buying or yung parang, let's just use the word sentiments or yung bumili, ito na yung prices. Kaya yung itong best fit na yan, parang yan yung nagiging basis dati kasi ng upward kasi maraming bumibili, uptrend, marami kasing bumibili at this price or being close at this price. Ngayon, suddenly, nag-reverse na siya dahil yung bumibili niyan, bumababa na or sabihin na natin Tama. yung Yes, there are yes more sir. seller na sa market. That's why with that trend na going up, ngayon dito na sa dulo, bumaba na siya. So parang Tama sir. nagiging indicator na rin siya na the market is already changing kasi or wala nang bumibili, it's more on the selling side na. Ilang ang pagkakaintindi ko, Ng Pastor, higher. the way Yes, I yes, yes. interpret. Thank you Apo. po. Tama po 'yon. Kaya yung line ay humahabol dun sa position ng new data, new price information. 'Yon. Kasi 'di ba kailangan niyang i-balance yung mga data points, 'di ba? Kasi dito, Correct. dito balance siya based sa mga points na nandito. Pero pag nadagdagan niya ng mas marami pang points na mas mababa sa kanya, iiba yung ano niyan, slope niyan. Susunod siya dun eh. Kasi kailangan niya mabalance yung distances. Di ba? Yung kaninang pinakita natin. Yung distances away dun sa line. Sa best fit trend line. Yun lang yung Tama po. idea. Oo. And and mas maganda siyang idea kaysa dun sa moving average lang. Kasi nga sa moving average, at this point, ang binibigay lang sa'yo is isang value. At that point, alam mo na ang value ng moving average ay ganito. Now what? Hindi mo makikita kung magpapalit na ba yung trend uh, o hindi. Dahil dito sa best fit trend line, ang iyong nagsasabi ng iyong trend ay yung line itself. This line, the equation of the line. Kunin mo lang yung slope, malalaman mo na kung siya ay nakahiga, patayo, o pababa. So kung siya ay patayo, yang inclined ay pataas, uptrend ka. Kung inclined pababa siya, downtrend ka. Kung medyo nagfa-flat na siya, no trend. Nagre-range na yung mga points, yung mga close prices. Nagre-range lang siya. Ayun. Nakuha pa yon. Kasi yun ang crucial dito na idea. No? Hindi natin kasi makikita yon sa moving average. Hindi natin makukuha dun sa mga single valued na binibigay. RSI, anong binibigay ng RSI? Isang value din lang at this point. No, halimbawa, nagkaroon ng bagong data dito. Pag may RSI ka, may bago ka ring data point doon. Pero anong ibig sabihin nun? Yung computed yon. Wala. Hindi mo makita kung nasa ng trend. Pero dito sa best fit trend line, provided ka kasi ng line. At yung slope, yun ang nagde-determine kung pataas siya, nakahiga, o pababa. Ayun. Kasi dito, positive ang M. Dito, almost zero. No? Almost zero ang M. Dito naman,
negative ang M. Yun. So kung gusto mo lang gamitin yung idea na yon, so yun lang pipick upin mo, ano yung M. At ito yung computation niya. So magkakaroon ka ng interpretation agad nasaan ano ang trend. Ano ang trend. Yun ang may bibigay agad sa'yo ng best fit trend line. Okay. Tapos bukod pa doon, yun nga sinabi natin, meron pa tayong range, no? Yung mga ano niya, extensions, no? At nakita natin na mga possible na napupuntahan siya. So ito yung mga sample ng iba't ibang 43 period. Alam ko 43 to eh. Ibig sabihin, kinailangan niya ng 43 candles para mabuo yung trend line. So itong area na to, no? Itong area na to, no trend to. Actually, nagpalit na ng trend. Ibig sabihin, galing yan somewhere. At kung makikita natin, galing yan sa downtrend. So downtrend, tapos ngayon, nag-flat na siya. Nagpalit na ng trend. No? So dito mo na-identify yon. Nung mabuo tong candle na to, nung ma-register yung close price na yon, na register itong line na to. At nagkaroon ka na ng idea na ranging ito. Ranging ka dito. So dito rin, ranging din yan. Dito, uptrend siya. No? Uptrend siya. 43 candles siya na. Ito rin ay downtrend na. Ito yung pinaka-current. No? Pinaka-current mo na trend. Downtrend. Okay? So malinaw po yun, no? May question dun sa ano, Pastor. How about yung stochastic? How probably ano bang relations niyan? Okay. Uh, Oo. Yung stochastic kasi ay single value din ay binibigay sa'yo. So it's a range from 0 to 100. So anong ibig sabihin ng ang stochastic value mo ay below 30 or below 20? Yun. Ang interpretation is oversold. Pero hindi trend ang sinasabi. Tama po? Hindi trend. Ang stochastic hindi nagsasabi ng trend. yep. Sinasabi lang niya kung oversold or overbought. Ang best fit trend line, ang sinasabi niya is the trend. Sinasabi niya sa'yo ang trend. Kasi yun ang gusto nating malaman eh. Anong trend? Nandito ako ngayon. Anong trend? Para sumakay ako dun sa trend. Di ba? The trend is your friend. Yun po. Yun yung ano natin. Yun yung ino-offer nitong best fit trend line uh, indicator. Okay, so stochastic, oversold, overbought, um, meron pa yung cases, ang tagal na under 20. Okay, ano ibig sabihin nun? Basta matagal na oversold. Ayun, so hindi pa rin trend. Kasi ang criteria doon, pagka bumalik na yan above beyond 20, bumaba sa 20, bumaba pa ng mas mababa sa 20, tapos bumalik pataas ng 20, nilagpasan yung 20, yun ang buy ka na, no? Yun ang general rule, no? General rule. But hindi siya nagsasabi ng trend itself. Okay. So moving forward sa ating correlation coefficient, yan. At napakaganda nito. Ang basis pa rin nito ay yung best fit trend line. Ano ang ibig sabihin ng best fit trend line? Siya yung balance ng mga points, ng mga prices. Pag ikinalat mo yung prices, kahit nakakalat sila, pag nilagay mo yung best fit trend line, balance sila, hindi sila gigiwang. Okay, yun ang idea. Now, the correlation coefficient is a statistical measure of strength of the relationship between the relative movements of two variables. So dito naman, pag nag-move, yon, nadagdagan ng bagong price information. Ano ang effect noon dun sa pagpapalit ng trend line? Nung best fit trend line. Yun ang kino-compute nitong correlation coefficient.
Okay, so may formula din siya. At ito yung correlation coefficient, 43 period correlation coefficient, which is nagmamatch dun sa 43 period best fit trend line. Okay? So ano ang makikita natin? So sabi dito, at this period, ang ating trend line ay halos pababa. Hindi mo siya kitang-kita eh, pero negative yung ano yan? Negative ang slope niyan. Mas mababa siya. 'Yon. Negative ang slope niyan. So, dun sa correlation trend indicator, below zero yung point nito. Yan. So, dito kasi siya kinompute sa candle na to. Kaya, minatch lang natin. Zero level. Ayan. So, dito naman, ayan, medyo halata na umangat. Pero hindi pa angat na angat, no? Hindi pa angat na angat. So, after 43 candles or 43 hours, kasi 1 hour per candle to, no? After 43 hours, nag ah ang trend line mo, best fit trend line ay sloping up na. So parang moving towards uptrend na siya. At ang correlation trend line ay nagpass sa zero line. O, nakuha nyo na yung idea? Meron agad kayong nakitang strategy, trading strategy using correlation trend? I hope nakuha nyo na agad. So ano yung strategy? Sino makakapagsabi? Sayang, walang points, no? Susunod siguro hingi tayo kay Ma'am Sally. Nandiyan mo ba si Ma'am Sally? Pwede, pwede kaya din dito. Pag-usapan na lang natin, Ma'am Sally. Offline. Ayan. Nandiyan si Ma'am Sally. Nandiyan. Sa kanila natin pag-usapan. Huwag natin siyang i-spotlight. Baka mapao agad eh. Ayan. So, ang ating strategy agad dito, kapag yung correlation trend pala ay nag-pass sa Down. zero line from top, from Down. above, ano yon? Down sell. Downtrend tayo. Sell ako Sell. dyan. Oo. Pagka naman nag-pass sa zero line from below, buy ako dyan. Yep. At bukod pa doon, hindi lang dahil sa yun ang value niya, hindi lang yun ang nangyari sa kanya. Makakagawa ka ng trend line, no? Using the best fit trend line. At may estimate mo using the extension ng best fit trend line yung posibleng puntahang prices. Tama? O yun. Yun ang magandang tandem nitong dalawa. Yung best fit trend line at saka yung correlation trend. Yung correlation trend, hindi ako nag-program nito. Dinownload ko lang dun sa ni-refer nila kay John Eller. Yun. Pero mas maganda sana kung mapoprogram natin para ma, 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 mapag-integrate natin yung dalawa at pwede tayo maglagay ng ibang symbolism like hindi siya pwedeng wala itong window na to, nandito na siya, no? Dito siya inilalagay na time to buy. Ayun. Yun. Hindi Maganda natin yan. magagawa ngayon pero Possible. ayan. Pero pag-aaralan natin. Pwede naman 'yon. Pag-aaralan lang kung paano siya kunin yung value na 'yon, yung nangyari na to. Ayan, para magamit natin sa case natin, sa grupo natin. Ayan. At kapag ka daw ang correlation trend line ay malapit dito sa 1, ano lang to 1, 0, and Zero. negative 1. Negative 1. Negative 1. So pag mataas ang value niya, ano siya? Super uh, uptrend siya. Steep yung pagka-uptrend niya. At kung makikita nyo, no, pumaling na yung trend line, no? Pumaling siya. So bago pumaling yan, pagka naka-live tayo, no, yung habang binubuo yung mga yung candles, susunod yung trend line mo, makikita mo yan, pumapaling din yan. Parang kotse, truck, di ba? Kita mo yung truck, papaling yan kung saan, pagka yung buong katawan niya, kasama niya. Tama? Yun. Pero kung dot lang yan, patulad ng moving average, ang hirap hulaan. Saan ang punta niya? Pero dahil line siya, visually makakatulong sa atin. And bukod doon, yun nga, yung kung ayaw mo ng maraming guhit sa chart mo, gamitin mo tong correlation trend. Basta alam mo lang na
Pag ang correlation trend ay nasa taas, malapit sa 1, yung trend line mo, direct, excuse me. Balik siya. Mm. At pag It also means pumunta na siya 0, nag-flat siya at pumunta na siya sa -1, pag mas malapit siya sa -1, ano 'yun? Steep it, yeah, na down. downtrend. Yes, 'yun. 'Yun ang kagandahan nito. I hope na nakita natin yung Thank you. importance at ano, kasi nga ang gusto natin malaman ano ba ang trend. 'Yan. And when that we find the trend, we go for the trend itself. Yan. So ito yung pag-compute, no, mathematical formula, pag-compute no correlation trend, which is R, or the Pearson product moment correlation. Yan, may pangalan siya. Si Pearson sometime in 1700s pa niya na conceptualize to. 2020 lang may nakaisip. Naunahan lang tayo, Sir Alvin. No, Kaya naunahan nga tayo. eh. In 4 years, sayang. Okay lang Kasi yan. At least oo, learning curve napakasimple naman. lang, napakasimple nung idea. Paano mo, Kaya nga eh. kahit nakapikit ka, paano mo ma-identify yung trend? Walang indicator ngayon na magsasabi ng trend. Ang pinakamalapit ay yung ADX, no? ADX. Kaya lang sa ADX, ang binibigay ay strength ng trend. Volume indicator yun eh. Hindi sir, ano, trend indicator lang. Yeah. Parang Strength lang. So yung sa ADX kasi pag above 20 siya, trending na. Pero hindi niya sinasabi kung uptrending or downtrending. Basta trending. Yun na yung binibigay ng ADX. Ayun. Para makita mo kung uptrend or kaya nga downtrend, kailangan mo yung kanyang plus DI and minus DI. Ayan. So, tingnan nyo rin yun. okay, tama, Ano tama. ba? Directional indicator, average, ADX. Yun yun. PDX. Ayan. So, okay din yun. But, yun nga, sabi nga natin kasi, trend lines, it helps us, simple lang. Tapos may range pa na ibibigay sa atin gawa ng kanyang mga extensions. Plus, yun, compared dun sa mga nauna, no? Naunang indicators na meron tayo. Ito na yata yung last slide ko. Yan. So, siguro ipakita natin sa actual. Uh, Better. Better, Pastor. Although actual naman yan eh. Nakita naman natin. Pero saan ba? Ito. sa actual chart. Yan, yan. Yun. Ang dami ah. Teka lang. So, ito yung kaninang tanong ni Sir. Uh, um, yung stochastic. Yan. Good, So, tanggalin mo muna yung other ano. Or kailangan ba yan yung mga ibang indicator? kailangan din, Ano? sir. Okay lang po yan. Ito yung nasa baba, pinakababa yung stochastic, no? Ang period niya ay 30, 33. Tatlong parameters kasi yun eh. 30, 33. Itong best fit trend line ay 100 period at saka 200 period. Best fit trend line. Yan. Ito yung kanilang mga extensions. At kung makikita natin, ano to eh, Bitcoin. So makikita natin, naglalaro talaga dun sa mga extensions, no? So ito yung ating correlation trend. Bakit dalawa? Yung isa ay fast moving, yung Okay. isa ay slow moving. 30 period and 15 period. Ayan, yun yung Oh, pwede. ginamit ko dito. Yes, yes. Ang additional dito ay yung mga crosses. Ayan, pwede kang magkaroon ng panibagong strategy, yung mga crosses. Yan. So pagka nag-cross na ganyan, ang signal sa'yo, magsisell na kasi nangyari sa taas. Yan, nangyari sa taas. Pag sa baba yan, no, magbabay ka na, magsimula ka na magbay kasi yung mas mabilis na tumakbong correlation trend, ibig sabihin 15 candles lang kailangan niya ay mag-uptrend na siya. Tama? Yun yung ibig sabihin eh, maliit lang siya. Yung isa naman ay 30. So yung 30 mo malamang ito yon.
no? Yan, so nakaganon pa pero yung isa patayo na, no? Paangat na. Which is yun nga yung nangyari. Umangat na rin siya. Kasi So, originally, Pastor, di ba, ano siya, nasa 10, 20, and 40. So, oo. ano yung best modifications niya para makuha Ang ginawa ko lang sir kasi i-mina-match ko dun sa sa ginagamit ko other? dito sa RSI ko. Kasi yung RSI ko Mm, 30 period para pare-pareho sila ng ng okay. data points na Resulto. ginagamit. Oo. Data points na ginagamit. At yung ang basis naman nung yung bakit 100 yan at saka 200, yan yung pinaka-common na sa MA, moving average natin, di ba? Yep. Yan. Ang 200 ang pinaka break ng bullishness and bearishness. Yan. Kaya dyan din kinukuha yung ano ba ang tawag doon? Death crossover ba yun? Mhm. Death cross, yan. Mhm. Pag ang 100 lumampas 100 moving average ay nag-cross sa 200, yon may death cross na tinatawag. Nagpalit na talaga ng trend yon. Okay. Ayun. So yan yung again this is 1 hour time frame. Mas mas mabagal pero mas parang mas precise, no? Mas precise ang kanyang ginagawa o sinasabi. Ayun. Tapos yung mga existing yung mga ginagamit, no, like ito, na susupplement naman, no? Na susupplement. Ayan no. Nag-cross dito, nauna na nag-cross to. May mga interpretation yan kasi. Yan, nag-cross na rin siya. Ayan. So talagang bearish na or sell na ang iyong signal diyan. Okay. Ano pa ba? Yung ADX. Um, ayan. So ito yung ADX. Hindi niya sinasabi kasi kung upward or downward. Basta Baba. basta uptrend, basta trending siya. Yun ang ano niya. Basta above 20 or 25, trending siya. Ito ay trending. Ayan, trending Mhm. siya dito. Pero Okay. pag tingnan mo, uptrending pala siya. And dito pa lang sa yung correlation trend, yun, dito pa nagsimula yun, no? Sa 30 period. Doon pa lang, pwede ka na nag-buy at nag-hold ilang hours, no? Mga 2 days yan, 3 days. Swap. Kumita ka na. Hanggat di yan bumababa sa zero, hold mo lang. Yun. So, ano bang isang Wow. example ng nagda-downtrend? Ayan, ito. Ito yung isang example na ang ADX mo ay pataas, pero, purahin ko muna ulit. Ang ADX mo ay pataas, pero downtrend siya. Ayan. Yun lang kasi, hindi siya nagsasabi ng ah, ah, trend. So, whereas itong ating correlation trend, pag nasa below zero siya, downtrend yon, no? Pag above zero, uptrend yon. Yan. Nasa baba, downtrend yan. Ganun yon. Alam mo agad ang trend. Lumampas na pala tayo ng oras. Thank you for staying. Yan. Ano pa ba? May questions ba? Hopefully malinaw, no? Yung paki-drop na lang ng inyong mga email addresses. Yan, para ma-send sa inyo yung Or dalawa. ano, you send na lang kay Pastor Shem yung mga addresses niyo para masubukan niyo rin to. Para Mm, siguro sa susunod na live natin, magtanong tayo. Kasi mm, kaya naman tong opportunity nito, mukhang maganda siya for us, no? Although oo. some would prepare yung walang indicators, but Mm, at least it gives you an upper hand in terms of understanding yung kung ano oo. itong best fit sa So, trend, sa correlation. Ayan, nagdadap na sila, Pastor. thank you po. Ayan. So, kung gagamit ka ng mas maikling period, for example ito, 30 period, no? 30 period na best fit trend line. Ito yung chart, graph pagkaka-plot sa kanya, which is
kitang-kita pa rin, no? Nasa extensions. Ang kagandahan nitong ano natin, indicator natin, pwede mo siyang i-shift. So halimbawa, gusto mong i-analyze in the past. Yan. So mga 100 candles in the past. I-adjust ko siya. Alin yung yun. So ang trend line doon ay pababa at yun ang kanyang range, ano? Yun ang kanyang mga extension that time. At magiging basis mo yon kung ah mag para na rin siyang channel, no? Oh, yun pala, pwede rin siyang gamitin as channel kung nagagamit niyo yung channel. Pag lumabas siya dun sa box, so ang box natin hindi lang horizontal box. Ano siya, inclined box kasi ang basis nito ay best fit trend line. At ang kagandahan nga nun, yung line na yan kasi, yan yung patas na measurement nung mga prices, no? Kung nag-extreme man dyan o hindi, yon ay yan ang patas. Kaya pagka lumabas na dyan, ay kung saan direction na yon. Dito, uptrend na talaga siya. Ayan. So kung gusto mo makita dito, yung mga 200 siguro ang layo nun, pwede mo pa siyang i-adjust. No? Kung saan, ano ba, kasi nga, gusto mo lang siyang ma-appreciate. Yun. Pwede mo siyang ilipat. Ayun. Yun. So doon pala sa part na yon, Galing ng pagka-set up. no trend. No trend siya. Nagre-range lang siya. Kaya ang iyong pwedeng approach dito is breakout trade. So nung nag-breakout na siya, oh, buy ka na. Yan. So ito yung historical na nangyari doon. Yan. So dito ka nag-buy. Although alam naman natin noon pa man, alam na natin, magdo-draw ka lang ng line dito or rectangle pala, 'di ba? Yun yung tinuturo natin. Mag-draw ka. Kaya lang nga kasi subjective ka rin eh, no, 'di ba? Hanggang ngayon challenge sa'yo, 'di ba? O minsan na-challenge din tayo. Tama ba 'to? Anong basis ko dito? Yan. Correct. Dahil sa best fit trend line, ang basis mo is yung mga points, yung mga prices Price. yan. Yan ang Price of interest. balance computation dyan sa range na yan. Kumbaga mathematically computed yan na yan ang balance na price value nila. So kung lumabas siya dyan, ano, uh, uh, buy na ako. Which is earlier, in this case, in this case, past performance doesn't predict future performance. Pero in this case, kung ang basis mo is yung usual na tinuturo, mag-draw ka ng rectangle dyan, yan ang iyong resistance. No? Pag yan ay lumabas dyan, yan, sabi nga ni Sir Aaron, lumabas dyan, hintayin mo yung retest, which happened here. Dito nag-retest. Then, pagka lumabas, doon ka bumili. Ayun. So, dito, most likely, dito ka nakabay. So, wala namang problema yon. Magagawa mo siya without the indicators. Tama? Without the indicators. Pero, with the help of this best fit trend line, and yung idea na ito ay siya yung balance ng mga price points. O yun, dito pa lang, nakabili ka na. No? Dito pala nakabili ka na. Malaki-laki rin yan. No? Malaki-laki rin yan na profit. But then again, the market decides. Past history na kasi ito eh. Kaya nasasabi natin parang maganda. Yan. So, the market will decide pa rin in the future. But, yan. Ma-test lang natin. At i-test natin para ma-convince tayo na useful sa atin. And hopefully, maging useful, no? Mapadali ang ating trading. Kaya nga yung mga hihingi sana, yung mag-PPM sa'yo, maaari ding dapat gamitin nila. Masubukan nila, lalo na sa demo account. At i-share rin nila sa atin para naman maging dynamic itong discussions din. Kasi, di ba, mas maganda yung classroom kung buhay na buhay, hindi lang nakikinig. Di ba, Pastor? At least, it could always prove na itong learnings, itong mga takeaways nila, it really would really help them to do their trading. So, yun ang suggestions ko. Sana yung mga hihingi or huwag kayo matakot. Subukan lang natin.
may demo accounts naman Demo account. to Oo, that. sa demo account natin Oh, i-try. para hindi rin maiwasan din. Pero kung ah, para at least malalaman natin na valid or helping us, kasi importante naman ang purpose kasi ni Pastoro itong is really to help us to do a better understanding at the same time magkaroon tayo ng profitability dun sa trading. Kaya nga pasalamat tayo kay Pastor for this one. Pastor, samahan mo na rin paano to install para for those who do not know Oo. yung Sige sir, basic tama po. installation. Tama po. Kasi medyo Opo. Para, meticuloso yung pag-i-install eh. Hindi ko pa kasi nakuha yung programming na katulad nun sa parang download mo lang sa MQL community. Yan. So medyo meticuloso but madali namang sundan. Yan. Tapos sa Thursday yeah, ano po kung instruction yung lang mga at least programming makita natin, natin. yung mga programmer diyan, yan para matuto tayo magamit natin muli yung mga programming skills natin at matulungan tayo Paano sa sa mga hindi programming? Malamang pwede ba kami maka-attend? pwede namang umattend sir. Kaya lang mas challenging sa inyo but pipilitin natin na maging masundan din ninyo. Kasi yung ipipresent lang doon is paano ang structure ng pagpo-program at magbibigay tayo ng isang sample ng expert advisor. No, napaka-basic na expert advisor. Tapos itetest natin yung sa strategy tester para complete cycle na gumagawa ka, then paano mo siya i-improve? Ano yung mga tips? Paano mo i-improve yung iyong strategy? Yan. Kasi ang basis doon ay ano yung entry, paano ka mag-entry, paano ka mag-exit. Ayun. So, yung dalawa ngayon, Galing. doon lang naman yung nagkakatalo eh. Yung iba, ang gagaling ng entry condition. Tama ang entry, pero sablay sa exit. Doon naman, kaya mare-refine mo. Pag nagpo-program ka, mare-refine mo. Magkakaroon ka Correct. ng bagong idea. Yan, halimbawa, gusto mong gamitin tong correlation trend as an exit, entry-exit condition. Makakabuo ka ng isang robot na based dito sa correlation trend na hindi na ikaw yung nagbabasa, kundi yung robot ang magbabasa for you. At pwede na rin siya yung mag-trade for you. At pwede na rin siya yung mag-manage ng mga open trades mo. Saan ka pa? Mag-aantay ka Nice. ng Ang galing. profit. Yun. Yun ang objective kasi ng Nice. programming. Mm. Yes. And also to ito nga, gamitin natin manually for the moment and see yung win rates nito. So, sa mga hingi, sana ma-share nyo rin kung sa inyong ginamit, anong mga condition, anong time frame, anong currencies, para at least it could help everyone as well. Oo. Maganda siguro sa sa FB group maging member lahat ng FB group para doon ma-stir up ang discussion din. Yan. So sige, Mhm. i-ano na lang natin dun sa mga nag-send ng email nila. Okay? Make Maraming sure lang salamat po. sa FB group, kung mag-apply sila, mag-enroll na sila or kumuha lang naman sila ng verified account para mas maganda yung may verified account sa Tickmill. Tapos yun, i-add lang naman kayo sa FB group. It will be our community. Wala namang doon. Kumbaga hinihingi, kumbaga maging member lang. And by being a member, yun nga, magkaroon ng apply sila sa kay Tickmill for kasi this is kumbaga sponsor ni Tickmill at mga homegrown na rin tong mga instructor natin or mga future gurus ng trading. Thank you, Pastor, for the sharing. Opo. Ayan. So kung wala na pong katanungan, pwede na po siguro natin i-end ang call. Maraming salamat po sa umattend. Sir Benedict, Ma'am Ivy, Ma'am Jeline, Sir Juan, Ma'am Mercy, Sir Rana o Ma'am Rana, Camila, Sir Rico, Ma'am Sally, Ma'am Felma, si Sir Sherwin ay sa recording na lang siguro siya. Minsan kasi nagda-drive din siya. Thank you po. God bless po sa bawat isa. Okay, salamat po, Pastor, sa magandang sharing na to at salamat sa mga Next time, mag-invite pa ho kayo. Lalo na't maganda pala sa Thursday, no? So,
might be an eye opener for non-programmer. At least Opo. should give us. Thank you, thank you. Thanks sa Okay lahat. po. God bless po. God bless po. End ko na po yung call. Bye-bye.